Breaking news! OMG! Bakit hindi ito nabalita? Ang laking pera pala ang pinag-uusapan dito. Pangulong Bongbong Marcos, viral matapos ang nakakagimbal na anunsyo ngayong araw. Paano ba naman kasi mga kababayan? Isiniwalat lang naman sa publiko ang 2.9 bilyong pisong proyektong investment na iniuwi ni PBBM dito sa Pilipinas galing sa isang mayamang bansa na siguradong maglilikha ng madaming trabaho sa ating mga kababayan at magbibigay ng malaking pagbabago sa ating ekonomiya at infrastruktura. Grabe, iba talaga ang power ni PBBM sa ibang bansa dahil malaki ang tiwala ng mga banyagang leader sa ating mahal na Pangulo na ipagkatiwala ang mga ganitong klaseng proyekto dito sa loob ng bansa. At take note mga kababayan, first time ever itong mangyari sa Pilipinas sa panahon pa talaga ni Pangulong Bongbong Marcos. OMG, hindi na talaga mapipigilan pa. Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ko at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Breaking news! Malugod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong October 9, 2024 ang plano ng Sierra Public Company Limited na mamuhunan ng 2.9 bilyong piso sa Pilipinas para sa produksyon ng fiber cement building materials para sa lokal at export markets. Bago tayo magpatuloy mga kababayan, ano nga ba ang Sierra Public Company Limited? Ang Sierra Public Company ay isang nangungunang tagagawa ng fiber cement building materials. Ang kumpanya ay naka-headquarter sa Thailand at mayroong 3,000 companies sa mahigit 40 countries. Nakatuon ito sa pagbibigay ng dekalidad, makabago at mga produktong pangkalikasan para sa mga gusaling tirahan, komersyal pati na industrial. Ang proyektong ito ay nabigyan ng Green Lane Certificate sa isang pulong na ginanap sa sideline ng 44th and 45th ASEAN Summit at related summits. Ang bagong planta ng kampanya na nakatakdang tumaas sa loob ng Teco Industrial Park sa Mabalacat City, Pampanga ay nagpakilala ng cutting-edge fiber cement building materials ng Sierra sa merkado ng Pilipinas. Ang mga materyales na ito ay kinilala sa kanilang katatagan, lakas at katatagan ng panahon na nakatakda upang baguhin ang mga sektor ng construction at pagmamanufaktura dito sa bansa. Ang bagong pasilidad ay gagawa din ng iba't ibang proyekto ng fiber cement para sa residential at commercial construction. Kasama sa mga produktong ito ay ang mga bubong, panghaliling daan, mga panel sa dingding at maging mga hamba ng pinto. Nakatuon ang kumpanya sa pagpapanatili ng kasanayan at naglalayong bawasan ang epekto nito sa kapaligiran. Plano ng kumpanya na gumamit ng mga lokal na hibla tulad ng abaka at mga taglay nitong tabako na pinagmumulan ng silica sand mula sa Mount Pinatubo. Ang pangakong ito sa local sourcing ay inaasahang makakamit ang 60% local na nilalaman ayon sa halaga at 90% ayon naman sa timbang. Ang desisyon ng kumpanya na mamuhunan sa Pilipinas ay batay sa ilang mga kadahilanan. Kabilang ang matatag na paglago ng ekonomiya ng bansa, pagpapalawak ng industriya ng konstruksyon at estratehikong lokasyon sa Southeast Asia. Nakikita nito na ang Pilipinas bilang isang potensyal na sentro ng pag-export para maabot ang mga merkado tulad ng Korea, Japan, Australia at New Zealand. Higit pa sa paglikha ng maraming trabaho sa ating mga kababayan, itinampok ni Pangulong Marcos ang pangangailangan para sa mga programa sa pagsasanay upang turuan ang mga end user sa paglalapat ng mga bagong uri ng produkto. Idiniin ng Sierra ang pagdamdaming ito na binibigyang diin ang pangako nito sa pagbuo ng isang ecosystem na sumusuporta sa pag-aampon ng mga makabagong pamaraan sa pagtatayo ng mga bahay. Pinuri naman ni Pangulong BBM ang kumpanya sa pagiging nangunguna sa gilid sa mga pagsasama ng aspektong pangkalikasan ng kanilang planong operasyon. Sinabi niya na ito ay mas mahalaga pa. Inaasahan din ng Pangulo ang operasyon ng kumpanya sa Pilipinas upang palakasin ang pagsisikap ng gobyerno na tugunan ang kasalukuyang backlog ng pabahay kasama na ang mga ready-to-build na materyales sa pabahay. Ang proyektong ito ay magsisilbing unang operasyon ng Sierra sa ibang bansa sa Pilipinas na maaaring gumamit ng 120 hanggang 100 full-time na mga bukod sa pagmamanupaktura ng mga produkto para sa Pilipinas, iluluwas din ang mga pasilidad ng Mabalacat sa
Taiwan, South Korea at iba pang bahagi ng North Asia at Oceania. Samantala, sa iba pang balita, para naman sa weekly recap ni Pangulong Bongbong Marcos, tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang isang kapwa pinuno ng estado sa bansa at lumahok din siya sa mga makabuluhang international na summit na binibigyang diin ang pangako ng Pilipinas sa mga pagtutulungan ng mga rehiyon. Ang kanyang mga inisyatiba upang isulong ang isang bagong Pilipinas ay binibigyang diin ang pagpapahusay ng mga oportunidad sa ekonomiya at pagpapalakas ng pagtutulungan na nagbibigay daan para isang matatag na kinabukasan para sa lahat ng Pilipino. The Philippines is committed to sustain the positive trajectory of our strategic partnership with the Republic of Korea in all our engagements, and to actively cultivate collaboration in various areas of our cooperation. I would like to manifest our willingness to proactively work towards sustaining our cooperation and further deepening our unbreakable bond with the Republic of Korea. 자, 우리 양국의 국가와 국민의 우정을 위하여 Let this law lead us to a truly self-reliant defense posture, one that reflects the spirit, the skill, and resilience of Filipino people. And as we advance from this summit, I look forward to witnessing the unwavering determination of our regional brothers and sisters as we shape a narrative and an environment where collaboration trumps isolation, innovation eclipses stagnation, and our collective aspirations illuminate the path toward a brighter future. These are the aspirations of the Philippines. Come and join us as we walk into the future. We are now going to evacuate our people by what